Po, good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Philippine Channel. Ang inyong pong lingkod. So today is October 12, 2025 at tayo ngayon ang papunta dyan sa Jobson Street, sa may wedding siya Jobson Street, Rosario, Pasig po yan. At dadalhin po natin sa may Boyets, Cariquitan Street, sa may Manggahan, San Isidro, Cainta, Rizal. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area, ay manatiling nakaplayan at tayo ay makinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan para naman maging updated tayo sa nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Na level ng tiwala ang publiko, kailangan malaman natin kung ano nangyayari. Di ba may chismis-chismis pa nga. Halimbawa, nakita ko sa social media na nung humarap si Senador Villar, nagwala raw siya sa loob. Di ba? Nung tinatanong siya, katulad doon, maganda ho siguro ay nakikita natin. Okay na si attorney? Ayan, sige. Si attorney Howie Calleja, ito magaling na abogado ito. Kakausapin po natin dating hihingan na bukod sa miyembro ho siya ng o tagapagsalita ng Trillion Peso March Movement. Ito ho'y isang magaling na abogado rin. Attorney Howie, magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi at magandang gabi sa inyong mga tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Apo. Attorney, ano muna ang inyong bang posisyon o ang inyong mga pananaw, kuro-kuro dito po sa action na yun tinutungo ng Independent Commission for Infrastructure? Well, ang palagi namin sinasabi dyan na kami po we are hoping and we are trusting the independence of this commission. Bago lang ito, maybe about a month, and we are hoping na kung ano man yung kanilang investigasyon, ito ay maging transparent. Kasi hinihingi natin na sana makita talaga ng taong bayan yung mga nangyayari at ginagawa nila, kasi pangit naman yung nabibigla tayo o yung may secrecy, kasi siyempre kung may tinatago, doon nagkakaroon ng duda. No? Although we also understand na in giving transparency, alam mo yung investigation nila, kailangan may confidentiality rin. Kasi siyempre, investigation stage din to. No? So, kailangan may balance eh. Pero sabi ko nga, sa balance na yun, kailangan masatisfy nila yung transparency and accountability na hinihingi natin dapat. Kasi kayo bilang abogado na nagmasid sa mga nakaraang hearing ng kung mababang kapulungan at mataas na kapulungan, ano ito, parang sa inyo bang assessment by just looking at it na hindi nyo pa masyadong ini-scrutinize pa in details, talagang matibay na yung kaso, kaya nang may magkulong sa ganito kong kaikting panahon? Depende sa kaso. Kaya kasabi ko, yung falsification, napakadali na. Although mababaw ang penalty niyan. Sa akin, sigurado may makukulong. Kasi kitang-kita naman na nagpeke ng papeles o nagpeke ng kung anong dokumento. Kitang-kita, napakadali niya, number one. Number two, malversation, madali din yan. Dahil hindi mo na kailangan ng state business diskaya niyan. Kasi titignan mo lang, may lumabas perang project, may lumabas na pera, at yung pera na ibayad at yung resulta ng project, wala yung nangyayaring constructed, no? Dahil na-divert yung pera kung saan dapat na-divert. Kitang-kita naman at hindi na kailangan sabihin na dinala ko yung pera na kickback kay X at kay Y. Hindi na kailangan nyo kasi primary yun, hindi pa magkaiba yun, malversation lang tayo. Kung nakita mo na walang nangyari dun sa perang nilabas ng gobyerno, huli na just by documentation alone, we can strengthen our case. So, sa akin, naniniwala ako na maayos ang ating takbo at maayos ang ating palakad sa paggawa ng mga kaso. Walang rason bakit hindi natin mapakulong yung mga dapat makulong. Ayun. Sige po.
Attorney, siguro panghuli na lang, what do you hope to achieve? Also, ng mga napatadaan na kayo dun sa inyong inilunsad nga na Trillion Peso March Movement na magkukulminate sa November 30. Ano ba ang inyo pang gustong ma-achieve dito, Attorney? Ang aming tatlong talagang inihinto sa aming manifesto for now, siyempre po marami pero yung tatlong pieces na hinihingi natin yung ipakulong yung to hold them accountable. Number two, ibalik yung ibalik yung mga nanakaw na pera sana kung mas-rin pa mas maganda. At makita maging transparent. Nakita mo na nga yung naging blue ribbon na parang ang tao ay nag-aantay ano lang mangyayari. So, mas maganda kung talaga maging transparent yung proseso, hindi lang po sa Kongreso, sa Senado, pati po sa ICI, para makita talaga ng taong bayan at hindi parang mawala na lang sa isipan ng taong bayan. Kasi habang nakikita nila at na-inform sila sa nakikitang korupsyon, doon nakikita na dapat kailangan talaga may mangyari at kailangan may magbago sa ating gobyerno. So yung bang November 30, anong nakikita niyong ano dyan? Mas malaki pa yan na pagtitipon-tipon, Attorney? Mas malaki ito, kaya nga sabi ko kung maghahanap kami ng mas malaki ng mas malaki na permit para mapagbigyan kami na maka-accommodate na mas maraming tao, number one. Number two, hindi lang po ito Metro Manila, ito po ay simultaneous all around the Philippines. Kahit yung Friday, nakita po yung Taroy Barangay. Kahit sa probinsya talaga na kumakalento ng mga palayok at kung ano-anong busina at naririnig po. No? So ito, we are hoping and we are planning na malakihan ito not only in Metro Manila but simultaneously in all major provinces and cities of the Philippines. Alright. Attorney Howie, salamat sa inyong panahon. Of course, sama-sama ho tayo dyan and mabuhay ka, Attorney. Thank you po. Apo, kita po tayo at salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po. Attorney Howard Howie Calleja, tagapagsalita po ng Trillion Peso March Movement. Walang break ang balitaan sa Story Outlook. Story Outlook. Kasama ang Professor ng Bayan, Ricky Rosales. Eto muna tayo. Alberto, Salidor. Mga kapamilya, naku, niyanig po ng magnitude 4 na lindol ang Caguait, Surigao del Sur kaninang alas 5:44 ng hapon. Bago ito tectonic po ang origin ng lindol at may lalim na 29 kilometers. Naramdaman po ang intensity 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Sa Istresa. Good evening! Meron na tayong 2,800 na live viewers ngayon sa YouTube. At siyempre may mga nanonood din sa atin sa Facebook at mga nakamonitor sa radyo, channel radio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo muna ay magkakamerisal. Dali po lamang at pag sa ating pagbabalik niya, pag-usapan na natin yung food security para maiba-iba naman pinag-uusapan natin at makatuto naman tayo ng ibang bagay. Masakit na ang ulo ng iba rito. Alas 7:04 na po, 7:04 ng gabi. Mainit na po sa Facebookan. Ngayon ilalabas. Story Outlook. Basta AM, DZMM. Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga 366 ng 6 a.m. mo ng talakayan. Balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6. At kasama si Doris Licornia sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Istresa at DZMM Tede Radio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitan, makakasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News for the news that really matters. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radio Patrol sa Istresa at DZMM Tede Radio. Tara na! Sakay na sa GCM. One way ito, no? Makipagkwentuhan at kulitan sa aming anchors na sasakay sa iba't ibang jeep ka
na namin ang pamasahe mo. Dun sa may Makakatanggap ka pa ng regalo mula sa DCMM Radio Patrol sa Istresa at DCMM Teleradyo. Kaya abang-abang na, baka ikaw na ang makasakay sa dito sa may Vista Building, kinainan natin. Walk it out. Diyan lang, konting May lakad lang. tutupon, Doon na lang ako may kaysa paglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DCMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Beltrano at Liza Aquino, at John Ami Perez, lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Ang DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradyo. Basta AM DCMM. Ano din, Grace? DCMM Hindi. Radio Patrol sa Istreta ng Ito po ang Meron din palang daanan dito, no? Sa Istreta, DCMM Service road. Una sa balita ko sa public service, kami po'y kasabi ng KBP, yung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong bulan, 7 minuto, nakalipas sa alas 7 ng gabi. Ricky Rosales ang maghahain ng mga Stories Outlook. Okay, nakaspusakin natin. Mga kapamilya, new citizen, dahil po sa mga nangyayari sa ating bansa at bilang bahagi po ng ating paghahanda sa muna, meron pong Kapamilya Ligtas Expo. Ang DCMM sa October 18, ito po sa Sabado, saan? Sa Amoranto Sports Complex mula po alas 7:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Katuwang po sa proyektong ito, ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Tuturuan po ang mga kapamilya sa Quezon City ng safety sa baha, bagyo, lindol at sunog. Ito. Huwag tayong tingin ito ha. Kayo ba yung mga pamilya, nag-usap-usap na kayo? Kung pagka kinuga, saan kayo pupunta? Nagkaroon ng malakas na lindol, ako, kailangan na ho yan ngayon. Hanggang 300 tao po ang pwede makapasok sa venue. May kaunti pong salo-salo din. Pero paalala, Tapos ito, bawat kaliwa. po ang disposable sa Quezon City. Kaya kayo daw po ay magdadala ng sariling inuman, utensils at pounds. Yan. Ito po ay eksklusibo sa mga residente ng Quezon City. See you, mga kapamilya. At baka lang makalimutan po ninyo, maging una po kayo sa Balikan Public Service. Kayo po yung mag-subscribe at i-follow po ninyo. Baka kasi hindi pa kayo nakafollow sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook channel. Sa mga kapamilya po nating nanonood sa mga television ninyo, mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel para lagi kayong updated sa mga kumpirmadong siguradong balita. Anong gagawin? Pindutin po ninyo yung arrow button sa remote at i-select ang aming channel na makikita sa lower right ng screen. At kapag nasa DZRL YouTube channel na kayo, pwede nyo i-click ang subscribe button. Kaya subscribe na mga ka-family. Ito lang. Yan ang istoryang kaabang-abangan. Tayo. Maningning na sarap. Okay, ito. May iba-iba naman ho tayo. At ano ba ito nangyayari sa ating ito, no? Dito ho sa ating nakuhang information, yun daw po introduction ng biotech board. Po ito, wala pa pala. noong aprobahan ng commercialization ito ng 2002. Wala pa ako pasok po. Ay nasa Okay na mahigit po. sa Okay na to? 676,000 naman Salamat. na nagsasaka po sa mahigit Salamat po, God bless po. 5,000 na hektarya ng lupa ay nakikilapit na raw po rito. Thank you, God bless po. Teknolohiya ito at yung kita po sa estimate ay nasa Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na video. Ito po. So this is John pa rin. The Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. Tantek mo na? Alright, tantek mo tayo. Oras, 10 minuto nakalipas sa ikapito ng gabi. Oh no. Ayun, diba? Thank you. The override.
Si Romualdo Giorgio Egira, siya po ay President Chairperson ng PhilDays, SICAP, NFC, Corn, NFC, Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Yun nga naman ang SICAP. Nasa linya po natin. Sir Jojo, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Apo. At salamat sa inyong pagpapaunlak po sa ating panayam. At kayo na magkwento sapagkat si Ate Ruby ay pinisabi to. Sa atin, bigyan natin ng espasyo rito. At mukhang kayo ay magpe-present sa media ng tungkol nga ho rito sa biotech ano ito, no? Ano meron dito, sir? Can you briefly tell us ano ba kung meron dito? Biotech ko, Opo. Ayan, so maraming salamat po. God bless. Paano po?